Life So, in for today's video, China. wala akong magawa ngayon kasi mag-isa lang ako. Actually, mas kailangan ko ng masanay na everyday ako mag-isa. Kasi wala dito yung jowa/asawa ko. Alam niyo ba yung reason kung bakit parang hindi ako sanay na tawagin siyang asawa? Kaya medyo parang naiilang ako. Kasi actually, story time to daming dito kasi sa China. Hindi pa talaga kami totally kinasal, as in yung may wedding ceremony. Wala pa. Coming pa lang siya. Preparation pa lang, planning ng date. Kasi dito sa China, di ba mahilig sila sa mga lucky numbers, lucky date, mga ganun. So, kailangan nating makisabay sa kanila. Hindi ako pwede mag-decision mag-isa kasi wala namang ambag ang pamilya ko dito sa kasal na to. Kaya, sa kanila lahat ng desisyon. Ang kasalan dito sa China, ang gagastos, father-in-law. Mamaya ko nagkwento yun tungkol doon. Pero ang una, kaya kung bakit ko siya tinawag na asawa, kung bakit mag-asawa na kami sa China. Kasi, ang sa China, tanga pagkwento po. Sa China, nauuna yung registration ng kasal. Nauna yung registration. Kung sa atin, sa Pilipinas, wedding ceremony muna, di ba? Kinakasal sa simbahan, kinakasal sa West. After nun, i-register nyo yung kasal nyo para maging official, married na kayo. Dito naman sa China, hindi. So, ito, papakita ko sa inyo yung ibinigay sa amin nun. Kasi parang pumunta kami nun sa isang building. Nakalimutan ko na tawag eh. Basta parang na-vlog ko na yun. Check nyo na lang kasi sa mga videos ko. Yun. Kung kung mahilig kayo sa mga Chinese drama, siguro familiar na kayo dito. Sa gantong yan, tong pula na to, na akala mo parang passport yung itsura niya. Dito, yung mga Chinese man dito, sila yung parang considered na married na. Ako, pag umuwi ako ng Philippines, single pa rin ako kasi hindi naman register yung kasal eh. Dito lang sa China na married siya. Ngayon, kapag iniwan ko siya dito sa China at ayoko na sa kanya, single pa rin ako sa Pilipinas, di ba? Pero hindi ko naman gagawin yun kasi ang swerte ko na sa kanya. So, papakita ko sa inyo yung nilalaman neto. Hindi ko na masyadong Ay, nahulog! Sabit ko na nga lang. So, ang laman neto, makita niyo yung ganito, ganyan. Yan. Maglalagay dyan ng picture niyo together. Di ba? Ang ganda ko. Ang ganda kasi nila mag-picture dito sa China. Parang hindi mo makikilala sarili mo na ikaw pala yan. Eto, kaya siya dalawa kasi copy siya nung asawa ko. Tapos, ito naman yung sa akin. Sa una, nakalagay sa kanya dito pangalan niya. Tapos, yung date kung kailan kami kinasal. And, pangalan ko sa baba ko, sino yung pangasawa niya, syempre. Yun. Halos yun lang naman to, pero ang pinagkaiba lang, yung pangalan. Kung kanino siya. So, dito sa China, na-register yung kasal namin nung 316, di ba, bongga? Parang siya, Bible verse. Yun. Kinasal kami dito sa China. Nung unang punta ko yun sa China, since matagal naman na kami nag-uusap na, siguro months na. Tapos, syempre, naramdaman ko ng mahal ko siya. Parang okay naman stable na ako Parang hindi ko na kailangan isipin yung future ko. So, binigay ko na lahat. Nag-settle na ako. Tapos, eto na yon yan, yung nilalaman yan. So, for those asking na kung married na ba ako, sa kanila, sa China, married na ako sa China, sa Pilipinas, hindi. Sabi ko sa kanya, if want niya gumastos, gusto ko sana, magpakasal kami sa Pilipinas. Kasi parang, syempre makikita rin ng mga kamag-anak ko, ganto ganyan, or pamilya ko, mother ko, mga kapatid ko lahat, makapunta sila kasi gusto ko makita sila. Although wala naman na akong tatay. Yun, pangarap ko sana na ikasal tapos kasama ko yung tatay ko sa aisle. Pero, yun, pinag-uusapan pa naman namin. Pero as of now, na-register pa lang yung kasal namin. So, not considered talaga na para sa akin sa isip at puso ko, hindi pa talaga kami kasal. Kaya parang medyo naiilang ako tawagin siyang asawa. Tapos, ang bongga ng mga wedding ceremony dito. Kung sa Pilipinas, yung mga gantong itsura, yan. Ito, friend ko dito na kinasal sa China. Yung mga ganito, mga pangarap ng babae kasal, 'di ba? Tapos dapat pag ikakasal ka, syempre bongga na.
Yun, kung kaya niya naman mag-provide, pero hindi ko naman sinasabi na parang kailangan, lahat ng kasal bongga. Kung afford niyo, why not? Pero sa China kasi ganito kadalasan yung mga kasal sa kanila, 'di ba ang bongga. Pangarap ng lahat 'yan na ganyan ikasal na mayroong suot na white gown, siyempre madaming bisita. Tapos 'to na ang story time. Alam niyo ba sa China, ano siya, hindi ka maghihirap na as a couple, hindi kami maghihirap na, "Paano 'to, saan tayo kukuha ng pera, ganito, ganyan, kailangan natin mag-ipon, ganyan, ganyan." Sa kanila, ang sasagot ng kasal mo ay yung father-in-law ko, which is father niya. Bale kami lang magde-decide kung saan yung venue, bibili ng singsing, bibili ng pero parang more on parang nasabi kasi sa'kin na yung parents niya yung gagastos ng wedding namin. Paano ko nasabing hindi mahirap, parang ang kasal dito sa China, parang lahat ng mga kamag-anak nagtutulungan. Paano siya nangyari, ano yung yung ano ko, yung husband ko, madami siyang in-attendan na wedding from the past, kamag-anak niya, tita niya, yung mga pinsan niya, gano'n. Bawat bawat pupunta sila ng kasal, lagi siyang nagbibigay ng pera. Lagi siyang nagbibigay ng pera. Tapos, ngayon, lahat ng mga binigyan nila ng pera, ng pamilya niya or siya, parang di ba, halimbawa, kinasal yung friend ko, yan. Yung friend ko na yan, na Pinay, si Michi, binigyan niya rin niya ng pera, sila. Tapos, ngayon, kung aatin sila sa wedding namin, parang ibabalik lang nila yung binigay sa amin yung binigay ni Shannon na pera. So, parang ganun. Tapos, meron ding time na parang, since marami silang na-attendan na wedding, as in siguro from the past, parents niya, ganito, ganyan, marami nabigay. May nakapagsabi sa akin na parang yung mga kapitbahay, kamag-anak, parang kapag malapit na yung wedding namin, magko-collect na siya ng mga hongbao, ng mga red envelope, ganito, ganyan. Tapos, ibibigay yun ng mga taong yun sa kasal. Bawat person ata, lahat ng taong aattend sa kasal namin, may i-offer na or may ibibigay na hongbao. Ganon sila sa China. Ngayon, yung expenses ng venue, food, ganito lahat. Kasi parang may amount na ibibigay. Hindi ko alam, basta lahat ng mga bisitang pupunta sa kasal namin or sa kasal ng mga iba, yun nga, lahat na matatanggap, which is yung, di ba, father-in-law ko muna yung nagbigay ng pera, ganito, ganyan. Lahat ng mga ginastos niya, babalik sa kanya. Kasi yun yung mga binigay ngayon ng mga kamag-anak, kapitbahay, gano'n. Gano'n yung wedding sa kanila sa China, tulungan talaga. So, hindi ka masi-stress sa gastos, sa venue, sa ganito, ganyan, sa lahat-lahat. Kasi, parents na nila yung nag-handle, tapos, yun nga, babalik sa kanila yung pera. Tapos ngayon, di ba, yung mga umattend sa kasal namin, kung meron isang tao doon na, na ikakasal din, kami din, mag-offer din kami sa kanila magbibigay din kami sa kanila ng red envelope. Ganun lang. Parang, pasa-pasa-pasa ng generation ng gano'n. So, ang wedding dito sa China ay hindi siya nakaka-stress. Kaya yung pamilya ko sa Pilipinas, hindi sila nape-pressure na, "Uy, may ambag tayo dito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan." Hindi. Kasi lahat sagot siya ng mapapangasawa ko. So, considered, hindi pa talaga kami totally nakapag-wedding ceremony. Yun. Registered pa lang, nakapag-register pa lang. As in, wala pa kaming lucky date. Kasi waiting pa basta ang dami pang inaasikaso. Ayun lang. So, yun lang talaga.